siya sa gabi ito. At hihiramin ko po yung inyong pagdinig, yung inyong attention. Sana po ay bigyan natin ng pansin ang salita ng Diyos. Mahalaga po ito sa ating mga buhay. At sa gabi ito, hindi ko na patatagalin at tatawagin ko na po ang aming pastor, si Pastor Simpe David Santos. David Santos. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po ay magpapakilala po muna ulit. Ako po si Pastor Senti David Santos po. Ako po ay isa po sa mga pastor ng aming simbahan. Kasama po si Kuya Boy sa Faith Ministries Church. Dito lang po yan sa Cinema 3 po, dito po sa Fisher Boy. So magandang gabi po sa ating lahat. And once again po in behalf of the Faith Ministries, sa pamilya po na naiwan po ni Nanay Fe, condolence po. And salamat po sa pagpapaunak po na makapagbahagi po tayo ng salita ng Panginoon sa gabi po ngayon. Okay po. Mabuti naman po ang bawat isa. Tingnan niyo nga po yung katabi ninyo. Okay naman po? Okay naman, bagong ligo nga. And alam niyo po, ako po natutuwa. Ako naniniwala ako ang nais ni Nanay Fe, maging po tayo. Alalahanin po natin din siya habang nagkakatalit ng service sa positibong kaparaan. Kasi yung huling beses po na bumisita kami, naalala ko po, kina Kuya Boy ko para po kamustahin si Nanay Fe. Kasama po sila Ate Monet po noon. Pambira ang unang instruction niya kay Ate Monet, pati kay Kuya Boy. Pakainin mo naman sila, yung mga bisita. Di ba? Siya po yung inaalala namin, pero ang inaalala niya, kami mga bisita po. And I am very blessed po. I am very blessed. Naalala ko po yung isang verse po sa Bible na nagsasabi from Ecclesiastes po, na hindi po mahalaga ang simula. Ang pinakamahalaga po kung paano matatapos yung buhay. Kasi kung paano ka matatapos yung buhay po natin dito sa mundo, dito natin makikita yung naging impact o impluensya po natin sa mga tao na sa paligid. And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nagtapos po ang buhay ni Nanay Fe nang malaki po ang naging impluensya po sa pamilya po niya, pati po sa mga taong bumisita po gabi-gabi. At glory to God, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Kasi pati ang pamilya niya walang ibang maging puso. Naman ang puso nila na kapag may bumibisita, maibahagi pa rin po ang Panginoon Diyos. At naniniwala ko yun din po ang nais ko at gusto po ni Nanay Fe. Kaya salamat po kay Kuya Boy, sa pamilya po nila, kina Ate Monet. At tayo po ay may pagkakataon muli yan na makarinig po ng salita ng Panginoon sa gabi po na ito. Sige po, tayo po ay umuko at manalangin. Tayo po ay dumulog sa Panginoon, aming Diyos na dakila, Panginoong Yesus. Lubos po kami nagpapasalamat dahil Ikaw ay mabuti, Ikaw ay tapat, Ikaw ay makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Sa kabila po ng pagdadalamhati, pakikiramay, Panginoon, sa gabi po na ito, tunay na yung kapayapaang nagmumula sa iyo ang mararanasan po ng bawat isa mula po sa mga salita mo. Salamat din po, Panginoon, sa ligtas na pagdala po sa amin sa lugar na ito. Ano man po ang pinagkabalahan ng bawat isa, dinala mo po kami dito dahil meron kang layunin. At naniniwala ako na nais mo na ang bawat anak mong naririto, maintindihan yung puso na nanggagaling sa iyo. Tatagpuin niyo po kami ngayong gabi, at hayaan mo na maranasan pa po namin yung presensya mo, Panginoon Diyos. Marami pong salamat sa iyo po namin itinataas ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige, pwede po ba natin palapangin ang ating Panginoon? Okay po. So, meron po ako naalala po na isang eksena po dito po sa Biblia. And dito rin po magagaling yung salita po ng Panginoon na ibabahagi ko po sa inyo. Meron pong isang pagkakataon na ang Panginoon Jesus nakadalurin po sa isang funeral. Ayan, di ba po? May wake din po nung time po na yun. Alam na alam po natin itong storya na ito. Isa po sa pinakamalapit sa puso ng Panginoong Jesus na matay. Kilala niyo po ba si Lazaro po? Natatandaan niyo po ba yung storya po ni Lazaro? At ang daming nangyari bago makarating ng Panginoon kay Lazaro. To the point na namatay na si Lazaro, hindi pa nabisita ni Jesus. Nakabisita lang po siya nung namatay na po si Lazaro. Kaya ang unang reaksyon ng dalawang kapatid ni Lazaro, si Martha at si Maria, yung isa talagang nagdadalang hati siya na nais niya tanungin si Jesus. Sabi niya, bakit ang tagal mo dumating? Di ba? Meron siya mga question na gano'n Panginoon, di ba? Bakit ang tagal mo dumating? Patay na yung kapatid ko. Kasi ang inaasahan nila, dahil noong mga panahon na yun, nangangaral ng Panginoon Jesus ng salita niya,
maging po na kasabay ng pangangaral niya po ng salita, napapagaling po siya ng mga may sakit. So kaya expected talaga nitong isa sa mga kapatid na habang hindi pa patay yung kapatid ko, mapagaling. Diba? Pero lahat talaga, kasama po sa mabuting plano ng Panginoon. Alam niyo, parte rin po ng kultura natin mga Pilipino na lagi natin sinasabi na lahat ng mga bagay mayroong dahilan. Tama po ba? Diba? Lahat ng mga bagay na nangyayari po sa atin may dahilan, mayroong pong purpose. At dahil tayo pa i-rooted sa pananampalataya natin sa Panginoon, lagi natin dinidirekta sa Kanya. Alam mo di ba? Alam mo Panginoon kung ano yung mangyayari. Alam mo kung bakit nangyari yung isang bagay. At alam mo kung bakit kinakailangan mong mangyayari yung isang bagay. So, noong mga panahon po na yun, nakita niyo yung sitwasyon na yun, yung isang kapatid na babae, umiiyak din. Nakita niyo rin po yung tao. Crowd, ang dami po natin ngayon. Napakarami rin po ng mga tao nung tayo na bumisita ang Panginoong Jesus doon po sa lugar po kung saan nandoon ang labi po ni Lazaro. Marami pong nakikiramay sa pamilya po nila. At ito po yung isa po sa mga verse na sobrang, ito talaga yung pinakamaiglit na verse po sa Bible. Di ba nakalagay po doon, Jesus wept. Di ba? Umiyak daw po ang Panginoon. Siya po ay, pag sinabi natin wept, hindi lang siya basta luha, kundi matinding pagtangis at pag-iyak po. Ano po ang dahilan kung bakit ganun po yung naramdaman ng Panginoon? Siguro halo-halo rin po. Bilang siya po ay nagkatawang tao, mga panahon po na yun, halo-halo pakiramdam. Una, maaaring nalulungkot po siya dahil namatay yung best friend niya. Best friend niya po si Lazaro Best friend, sobrang lapit po niya sa Panginoong Jesus. Pangalawa, nung dinatnan niya yung kapatid na sinasabihan siya na bakit ngayon ka lang dumating, tapos umiiyak dito po sa harapan niya. At syempre, may mga pagkakataon na kung tayo po ay nakaranas na po ng matayan ng mga mahal po natin sa buhay, yung malapit po sa atin. Dito minsan di maalis sa isip natin na nag-iisip tayo kung sino bang may dahilan, ba't namatay, di ba? Merong minsan sinisisi, ito kasi, di ba may mga ganong pagkakataon Naranasan ko rin din po yan nung nawala po ang tatay ko po noon. At inisip ko na meron din akong pagkukulang kung ba't siya nawala. Diba? So lahat ng yun, may isip ng isang tao na dadalamhati. Maaaring isa rin yun sa dahilan, ba't umiyak ang Panginoon, pero nilinaw po ng Biblia na ang dahilan kung bakit po umiyak talaga ang Panginoong Jesus noon. Kasi nakita niya po yung mga tao. Nakita niya gaano kahirap ang buhay ng isang tao. Kasi tayo po ay dahil po sa kamatayan. Kasi ang kamatayan, napakarami pong epekto na negatibo pagdating po sa buhay ng isang tao. Ito naman po kasi yung kabayaran ng kasalanan. Yung kamatayan po talaga. Mula po na nagkasala si Eva at Adam, inalaw po ng Diyos na mamatay ang tao. Consequence, hindi sumunod Tama po ba? Naalala niyo po yung storya rin po doon kung bakit po namamatay ang tao. Pero matagal na panahon, nakasama po rin na Eva at Adam ng Panginoon sa paraiso, di ba? Sa Garden of Eden nung mga time po na yun. Umiyak ang Panginoong Jesus dahil nakita niya yung kahirapan ng tao. Umiyak siya dahil nakita niya yung paghihinagpis, yung hirap ng mga tao dahil po doon sa nararanasan natin na kamatayan. Pero alam niyo po, meron pong isang verse po dito na sinabi po ng Panginoong Jesus dito po sa isa sa mga kapatid po ni Lazaro. And I am very blessed na i-share po ito sa lahat po na nandirito sa atin. Kasi idiniklara po ito ng Panginoon. Hindi man po siya mangyari literal sa panahon natin ngayon. Kasi si Lazaro nabuhay ulit Ako po, sinabi ng Panginoon na tumayo ka dyan Tapos nabuhay po talaga si Lazaro. Diba? At hindi rin naman po yung layunin natin na may mabuhay at tumayo, baka magtakbuhan po ay diba? Biro lang naman po yun. Ang ibig ko po sabihin, meron pong pangako ang Panginoon po dito sa kanila po. Sa mga tao na nakakapakinig sa Kanya. And ito lang ang pangako na sana panghawakan po natin pakinggan niyo po mabuti. Sabi po dito ng Panginoon kay Martha, isa po sa mga kapatid ni Lazaro, I am the resurrection and the life. Napakaganda po ng salita po na yun. I am the resurrection and the life. Ako ang bumubuhay muli at ako mismo ang buhay. Sabi ng Panginoong Jesus. Paano yun? Diba? Paano yung mabuhay ka muli at paano yung mabuhay? Diba? Ano bang tinutukoy ng Panginoon doon? Yun ba yung pag namatay ka, bubuhayin ka muli? Magigising ka ulit mula sa pagkakahimlay mo? Hindi po literal Mapalad si Lazaro ng time na yun kasi nandun mismo ang Panginoon Jesus at binuhay siya Binigyan ng another chance Para maniwala ang mga tao na walang imposible sa Panginoon.
Di ba? I hope kasama pa rin po yung sa laman ng puso natin. Ano mang pinagdadaanan po ng bawat isa, ano mang pong problema ang nararanasan natin, nasa mindset natin na, Panginoon, magtitiwala ako sa iyo eh. Di ba? Kung ano man ang imposible sa harapan mo ngayon, posible kasi Diyos ka. Di ba po? At ano po yung sinabi niya po dito, paano daw yung buhay at mabuhay ka ulit? Hindi niya po tinutukoy dito na literal na mabuhay ulit, unlike nung nangyari po kay Lazaro. Pero kapag tayo po ay namatay, ang nais po ng Panginoon Diyos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Yan po yun. Ano po ang kaparaanan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi po dito ng Panginoong Hesus, those who believe in me. Kung sino man ang maniwala sa akin, magkakaroon ng buhay at hindi siya mamamatay. Anong kamatayan po yung tinutukoy dito? Yung eternal death. Yung mapunta po tayo sa dagat-dagatang apoy. Sa impyerno. Totoo po ang impyerno. Akala natin, panakot lang siya sa mga tao kapag di ka na nampalataya sa Panginoon o kaya gumawa ka ng mga mali sa buhay mo. May impyerno, totoo po talaga yun. At walang ibang kaparaanan para hindi po tayo mapunta doon, kundi maniwala ka sa Panginoong Hesus. Yun lamang po. Diba? Kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo at mananampalataya ka, bilang siya lang ang natatanging Diyos sa tagapagligtas natin, makakamit po natin yung buhay na walang hanggan. Kapag tinanong niyo po yung mga tao, paano ka ba mapupunta sa langit? Lagi ang sinasabi, basta maging mabuti ka lang tao. Diba? Eh kung gano'n lang naman po ang basehan, panalo po yung mga mayayaman. Kasi kaya nila magbigay sa mga tao eh. Di ba? Mabuting tao na yun kasi nakakapagbigay, nakakatulong sa iba. Eh didiretso langit po sila. Tama po ba? Pero hindi po yun yung basehan. Hindi po yun yung basehan para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi po yung kabutihan mo. Hindi po yung pagtulong mo sa kapwa. Hindi po yung magiging mabait mong tao. Di ba? Ang tanging kaparaanan lang po para tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan, yung maniwala po tayo sa Panginoon Hesus. Kasi naniniwala po ako, kung maniniwala tayo sa Kanya at tatanggapin po natin siya bilang Diyos na tagapagligtas, hindi po pwedeng hindi ka maging mabuting tao. Hindi po mauuna yung maging mabuting tao ka muna bago po tanggapin ng Panginoong Hesus para lang makapunta ka sa langit. Or mabuting tao ka lang, hindi ka nagkaroon ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon, mapupunta ka sa langit. Hindi po yun. Mauuna po muna na magkaroon ka ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon Jesus. Yun yung kaparaanan para hindi po tayo mamatay. Yung eternal death. Para hindi po tayo mapunta sa impyerno. Alam niyo po yung huling sinabi ni Jesus po dito. Gusto ko rin po itanong po sa inyo. Sabi po dito ng Panginoon, and everyone who lives, yung nagkaroon ng buhay dahil sa Panginoon at naniwala sa Kanya, will never die. Hindi po literal ulit hindi literal na hindi ka mamamatay habang nandito po sa mundo kundi magkakaroon po tayo ng peaceful, diba? Na buhay sa langit. Habang buhay kasama natin ng Panginoon at pupurihin lang po natin siya. Ito po ang tanong niya kay Martha at tanong din po sa atin ng Panginoon. Do you believe? Naniniwala ka ba na kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos mo ang tagapagligtas, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan? Naniniwala po ba kayo? Yun lang po ang kinakailangan. Wala na pong iba. Diba? Ulitin ko po yung sinabi ko once na maniwala ka sa Panginoon, naniniwala ko, dun mababago ang buhay mo. At dun ka gagawa ng kabutihan, dun ka gagawa ng tama, dun ka magmamahal ng kapwa. Mabalikan ko lang po ito konting sharing lang din po Alam niyo po, sa Old Testament, para sila ay hindi mahatulan, kinakailangan gawin mo yung 10 utos ng Diyos Di ba po? Ano po yung 10 utos ng Diyos? May plus points po sa langit pag nakumpleto yung 10. Joke lang, mabiro na po. Okay po? So ano na po di ba? Ang dami. Una, mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa, at siya lamang sasambahin mo. Pangalawa, huwag gumawa ng mga imahe. Tama? Nagagawa ng mga Diyos-Diyosan na ang imahe ay kamukha ng mga bagay na meron sa himpapawid, sa lupa, pati sa ilalim ng dagat. Ayaw po ng Panginoon yan. Kasama rin po yung igalang mo ang nanay at tatay mo, yung mga magulang mo. Huwag kang mangangalunya. Di ba kasama po yan no? Huwag kang papatay. 10. At ito po ang
consequence sa time po ni na Moses. Si Moses po ang binigyan po ng ano yun eh. 10 utos na yun, tapos binaba po sa mga tao. Kinakailangan yung 10 na yun, makumpleto mo para hindi ka mamatay ng eternal death. Yung 10 na yun, pag nagawa mo, diretso langit ka. May tanong po ako sa inyo, meron po bang tao na kayang gawin yung 10 utos ng Diyos? Meron wala? Tanongin ko po kayo. Sino po dito di nakapagsinungaling? Wala, di ba? Parang yung tanong yan ni Jesus eh. Kung sino dito yung mga walang kasalanan, bumato. Walang bumato kasi alam nila meron talaga silang mga pagkakamali at kasalanan sa buhay. Lahat po tayo nagkasala. Diba? Nakalagay din po yan sa salita ng Panginoon, wala pong matuwid ni isa. Lahat po tayo makasalanan. So kung walang makakagawa ng 10 utos ng Diyos, hindi lahat tayo diretso ng impyerno. Kasi walang makakakamit ng righteousness ng Panginoon, yung perfection ng Panginoon. Kasi yung Diyos lang yung perfect. Ang Diyos lang ang makakagawa ng mga bagay na yun kasi siya lang ang perfecto. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon? Kaya yun po yung sinabi ni Jesus kay Martha. Sa Kanya lamang po masusumpungan yung tunay na buhay. John 3:16 po. Yung naririnig po natin sa mga kilala po natin Kristiyano or naririnig niyo po sa mga preaching or sa simbahan. Sabi po sa John 3:16, For God so loved the world. Dahil mahal ng Diyos ang sanlibutan, ang mundo, that He gave His one and only begotten Son. Binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. That whoever believes in Him, kung sino man ang maniniwala sa Kanya, will have an eternal life or everlasting life. At hindi po siya mamamatay eternal. Kaya yung tanong ni Jesus kay Martha, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na ang tanging kailangan mo lang ang Panginoong Hesus para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Naniniwala po ba kayo doon? At kapag naniwala po tayo doon po magtutuloy-tuloy. Nagtiwala tayo sa Panginoon, sinunod natin yung kalooban ng Panginoon Diyos, doon po magtutuloy-tuloy. Na tayo po ay mamuhay ng maayos. Matanggap po ng bawat isa yung kapatawaran na nanggagaling sa Panginoong Hesus. Kasi kung sino man ang tumanggap sa Kanya, pinapatawad din po ng Panginoon. Pinatawad na. As in, lahat ng mga kasalanan natin mula kay Eva at Adan, nung pinanganak ka, hanggang sa tinanggap mo siya bilang Diyos sa tagapagligtas, borado na po lahat. Ganun ka makapangyarihan at nakakamangha yung Diyos po natin. Di ba? Kaya niyang i-zero lahat ng mga kasalanan na gawa natin basta maniwala at manampalataya ka lang sa Kanya. Di ba po? Kaya ito po ang layunin po ng simbahan po na marami pong mga tao makakilala sa Panginoon. Marami pong mga tao maintindihan na ang tunay na kaparaanan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa mabuti kang tao, kundi dahil kinakilala mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kahit naman po tayo nakakilala na, yung mga pagkakataon, nakakagawa pa rin po ng magkakamali ng kasalanan. Pero hindi na po katulad dati, na sobrang grabe nagagawa po natin mga pagkakamali. Hanggang sa unti-unti mabago at maayos yung buhay natin. Kasi kapag tinanggap mo ang Panginoon, pati yung banal na Espiritu, yung Holy Spirit, nananahan po sa buhay po natin, sa puso po natin. Kaya ang church po, hindi po siya tumutukoy sa physical. Yung building, hindi po Ang church po, kalipunan po ng mga tao na naniniwala sa Panginoong Hesus. So kung tayo po maniniwala sa Panginoong Hesus, matatawag po tayong simbahan ng Panginoon. Kasi sa atin po siya nananahan. Amen po ba yun? Amen po. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos kasi si Kuya Boy, nung time na nawala po si Nanay Fe, ang pakisuyo niya po sa mga leader po sa simbahan, nais niya po na gabi-gabi kapag meron pong may mga bisita po na narito, meron pong mga leaders na pumunta at magbahagi po ng salita ng Panginoon. Kasi napakabuti ng Lord dahil yung pangyayari, mahirap man, tinanggap ng pamilya na ito po ay magiging kalagayan ni Nanay Fe. Pero lahat ng kanilang ginawa para ibigay pa rin ang papuri sa dakilang Diyos. Amen. Tinanong ko si Ate Monet kanina, sabi ko, ano pong huling sinabi ng Nanay Fe sa inyo? Sabi po sa kanya, magmahalan kayo. Alam niyo yung termino po na yun? Galing din sa Panginoon. Magmahalan kayo. Magkaroon kayo ng kapayapaan at magmahalan ng bawat isa. Naniniwala ako na ginamit ng instrumento ng Panginoon. Yung sitwasyon na ito, maging si Nanay Fe at kung ano po yung mga nangyari po sa kanya,
para maraming mga tao makarealize na meron pang higit sa buhay na meron po tayo. At yun ay makakilala ka sa Panginoon. At patuloy po na mabago yung direction po ng buhay ng bawat isa. Kaya may purpose ba't ka nandito. Sabihin mo nga po sa katabi mo, salamat kasi nandito ka. Salamat kasi Salamat at nandito ko. Di ba? Parang may nakita ako, salamat. Diyan lang po, biro lang po. Diyan lang po yun, diyan lang po. Okay po, so, salamat po sa Panginoon at nandito po ang bawat isa. Sa Diyos po lahat ng